Nasa isang room kayo. Nakaupo ang lahat. May nagkikwentuhan, may nagtatawanan, may nagsiselfon. Tapos may isang taong tahimik sa sulok. Hindi nagsasalita, hindi nakikisali. Halos hindi mo napapansin. Hanggang sa bigla na lang siyang nasa likod mo na. Wala kang narinig na yabag. Walang excuse me. Walang senyales na gumalaw siya. At paglingon mo, nakatingin na pala siya sa'yo. Minsan mapapaisip ka na lang, wait, paano siya napunta agad doon? May mga introvert na parang multo kung gumalaw. Tahimik maglakad, tahimik magsara ng pinto, tahimik kumuha ng gamit, tahimik pumasok, tahimik umalis. At minsan kapag nagsalita sila, pagkatapos ng ilang oras na katahimikan, parang may biglang nag-on na ilaw sa isang abandonadong bahay. Pero bakit nga ba? Ano ba talaga ang nangyayari sa isang taong sobrang tahimik? At bakit may mga taong present pero invisible? Ngayong gabi pag-uusapan natin ang creepy side ng pagiging introvert. Hindi dahil nakakatakot sila, kundi dahil may ilang psychological behaviors na kapag hindi mo naiintindihan, parang horror movie ang dating. At baka habang pinapanood mo to, may isang tao ka may isip. O ang mas nakakagulat, baka ikaw mismo yon. Pero bago tayo pumunta sa mga creepy stories, linawin muna natin ang isang bagay. Hindi lahat ng introvert ay mahiyain. Hindi lahat ng tahimik ay galit. Hindi lahat ng taong hindi nagsasalita ay malungkot. At lalong hindi ibig sabihin na kapag tahimik ang isang tao, may dark secret siya. Ang problema ay hindi sanay ang utak natin sa mga taong hindi natin mabasa. Kapag expressive ang isang tao, madali nating maintindihan. Nakikita nating tumatawa siya, nakikita nating kinakabahan siya, naririnig nating nagrereklamo siya, alam nating masaya siya o kung galit siya. Pero kapag tahimik ang isang tao, wala kang masyadong data. Kaya ang utak mo ang gumagawa ng kwento. Galit kaya siya? May problema kaya? May napansin kaya siya? Bakit hindi siya nagsasalita? At bakit parang nakatingin siya sa akin? Dito nagsisimula yung creepy feeling. Hindi dahil supernatural ang mga introvert, kundi dahil misteryoso ang behavior kapag kulang ang impormasyon. At sa video na to tatalakayin natin ang 7 mini stories, 7 sitwasyon, 7 kakaibang kilos. At bawat isa ay may psychological explanation, pero may plot twist. Dahil habang lumalalim tayo, mapapansin mong ang pinaka-creepy na bagay tungkol sa mga introvert ay hindi ang pagiging tahimik nila. Ang pinaka-creepy ay kung gaano karaming bagay ang napapansin nila habang akala ng ibang tao wala silang ginagawa. Hindi sila nawawala, sadyang hindi mo lang napansin na umalis sila. Imagine this. May birthday party, maingay, may videoke, may mga kumakain, may mga nagkikwentuhan sa kusina. At nandoon ang isang introvert. Tahimik lang, nakaupo sa gilid, nakangiti kapag may kausap, tumatango kapag may nagsasalita. Everything seems normal. Then after an hour, nasa na si James? Walang nakakaalam. Akala ko nasa CR. Hindi, kanina pa yata yung nawala. Baka umuwi na. At doon mo lang malalaman, umuwi na pala siya 30 minutes ago. Walang goodbye, walang announcement, walang dramatic exit. Parang nag-disappear lang. Pero kapag tinanong mo siya kinabukasan, bakit hindi ka nagpaalam kagabi? Simple lang ang sagot niya. Akala ko hindi naman kailangan. Para sa maraming introvert, ang mga social interaction ay may natural stopping point. Kapag naramdaman nilang tapos na ang energy nila, hindi nila kailangang gumawa ng malaking announcement. Hindi ibig sabihin na ayaw nila sa mga tao. Minsan, ubos lang talaga ang social battery nila. At kapag ubos na, mas nagiging mahusay para sa kanila ang tahimik na pag-alis kaysa sa, "Guys, aalis na ako ha." Bakit? May pupuntahan ka? Anong oras ka babalik? Hatid ka namin? Para sa ibang tao, normal lang yon. Pero para sa mga introvert na drained na, parang final boss yung conversation na yon. Kaya minsan pinipili nilang umalis ng tahimik.
Kaya kung may introvert na biglang nawawala sa mga gatherings, huwag agad isipin na galit siya. Minsan, ang tunay na message ay, masaya ako, pero ubos na ang social energy ko. At kung ikaw naman yung introvert, hindi mo kailangan mag-disappear na parang nasa horror movie. Ang isang simpleng, uuwi na ako, salamat, ay sapat na. Pero kung nakalimutan mo, well, congratulations, isa ka na ngayong urban legend sa birthday party. Kapag tahimik ang mga introvert, minsan hindi sila naka-standby lang, nag-o-observe sila. Gabi na, patay na halos lahat ng ilaw sa bahay. May pumunta sa kusina para kumuha ng tubig. Pagdaan niya sa sala, may nakita siyang tao. Nakatayo, tahimik, walang cellphone, walang ginagawa. Nakatitig lang sa labas ng bintana. At ang unang reaksyon niya, anong ginagawa mo dyan? Tapos sasagot yung introvert, wala. Bakit ka nakatayo sa dilim? Nag-iisip lang ako. At somehow, mas nakakatakot yung nag-iisip lang ako. Kasi hindi mo alam kung ano ang iniisip niya. Maraming introvert ang naturally reflective. Kapag may information silang natanggap, hindi nila kailangang agad i-verbalize ito. Minsan pinoproseso muna nila. Isang conversation, isang tingin, isang bagay na sinabi ng tao, o isang kakaibang behavior. At kapag tahimik sila, gumagana ang utak nila. Kaya may mga moments na mukhang wala silang ginagawa, pero internally, maaaring nagre-replay sila ng isang buong conversation. Bakit niya sinabi yon? Bakit parang iba ang tono niya? May ibig bang sabihin yon? Okay lang ba yung sinabi ko? Bakit bigla siyang tumahimik? At ito ang creepy part. Habang iniisip ng lahat na tahimik lang yung introvert, posibleng sila ang pinakamaraming napapansin sa isang room. Hindi sila invisible. Tahimik lang talaga ang surveillance system nila. Kaya kung may isang tahimik na tao sa group nyo, huwag agad i-assume na bored siya. Baka nagpa-process lang. At kung introvert ka, tandaan, hindi lahat ng iniisip mo ay kailangan mong sagutin agad. Pero huwag ding gawing prison ang sarili mong isip. Minsan ang isang simpleng tanong na, okay ka lang, ay sapat na para hindi ka malunod sa sarili mong mga assumptions. Ang eye contact ng mga tahimik na tao ay mas nakakatakot dahil bihira itong mangyari. May isang klase ng tingin na hindi mo makakalimutan. May taong halos buong araw tahimik, hindi nakikisali, hindi masyadong nagsasalita, pero kapag may sinabi kang interesting, titignan ka niya ng diretso. Tahimik, steady, walang ekspresyon. At ikaw, bakit ka nakatingin? Wala. May problema ba? Wala nga. Pero ikaw mismo, hindi na komportable. Bakit? Sanay kasi ang isip natin sa mabilis na social feedback. Kapag may kausap tayo, may mga facial expressions. May oo, may may smile, may mga reactions. Pero kapag neutral ang mukha ng isang tao at nakatingin lang siya, nahihirapan tayong hulaan kung ano ang ibig sabihin niya. At kapag hindi natin mabasa ang isang tao, automatic na nagtatanong ang isip, isa ba itong threat? Pero hindi ibig sabihin na threatening talaga siya. Ito ay bahagi ng paraan ng utak natin para maghanap ng mga social cues. Kaya kapag ang isang introvert ay matagal tumingin, maaari itong magmukhang intense. Pero minsan, simple lang talaga ito. Nakikinig lang siya o sinusubukan niyang intindihin ka o iniisip niya kung ano ang tamang sagot. At minsan, nakalimutan lang niyang umiwas ng tingin. Kaya kung may introvert na tumingin sa'yo ng matagal, huwag agad gumawa ng horror story sa isip mo. Hindi yun automatic na may alam siya, galit siguro siya, may nakita siyang something. Baka nakikinig lang talaga siya. At kung ikaw naman yung introvert, remember this, hindi kailangan maging nakakatakot ang pagiging observant. Ang isang maliit na smile can completely change the meaning of a stare. Kasi minsan, isang ngiti lang ang pagitan ng ang creepy naman niya at okay, mabait naman pala. Parang multo sila kapag sanay kang hindi sila napapansin. Ito yung isa sa pinaka-relatable. May introvert na nakaupo sa sofa, tahimik, naka-earphones, hindi gumagalaw. Tapos bigla siyang tatayo.
walang tunog, pupunta sa kusina, kukuha ng tubig, babalik, uupo. At ikaw, bro, bakit? Hindi mo ba kayang gumawa ng ingay? Ha? Hindi kita narinig eh. At dito mo marirealize, hindi naman talaga siya gumalaw na parang multo. Ikaw lang ang hindi sanay sa presence niya. Kapag tahimik kasi ang isang tao, mas kaunti ang sensory cues na ibinibigay niya. Hindi maingay ang mga footsteps, hindi nagsasalita habang gumagalaw, hindi nag-a-announce ng ginagawa niya. Hindi niya kailangang sabihin, kukuha na ako ng tubig. Kaya kapag bigla siyang lumitaw sa peripheral vision mo, nagugulat ka. Parang horror movie jump scare. Pero may isa pang factor. May mga taong naturally light ang mga movements, lalo na kapag sanay silang hindi makagambala. Hindi malakas magsara ng pinto, hindi humahakbang ng mabigat, hindi gumagawa ng unnecessary noise. Minsan ang taong tinatawag nating parang multo ay actually sobrang considerate lang. Ayaw nilang manggising, ayaw nilang makaistorbo, ayaw nilang makaagaw ng atensyon, kaya tahimik sila. Pero ironically, dahil tahimik sila, mas napapansin sila kapag biglang gumalaw. Kaya kung may ganitong tao sa bahay nyo, huwag mo silang sigawan na parang may paranormal entity. Sabihin mo lang, uy, di kita narinig. At kung ikaw naman yung tahimik na gumagalaw, minsan gumawa rin ng konting ingay. Hindi para mapansin ka, pero para lang hindi magkaroon ng family meeting tungkol sa possibility na may multo sa kusina. Tahimik sila sa conversation, pero minsan sila yung unang nakakapansin ng mga pagbabago. May mga magkakaibigan, may isang introvert, hindi masyadong nagsasalita. Pero isang araw sinabi niya, may problema ka ba? Wala. Sure? Oo. Tapos tahimik lang siya. After 10 minutes, break na ba kayo ni Ana? Biglang natahimik yung grupo. Paano mo nalaman? Hindi ko nalaman. Napansin ko lang. Napansin ko lang. Simpleng mga salita na minsan nakakakilabot. Kapag hindi ka masyadong busy sa pagsasalita, mas may cognitive space kang mag-observe. Tone of voice, facial expressions, timing, body language, o mga maliliit na pagbabago sa routine. Hindi ito superpower, at hindi rin ibig sabihin na lahat ng hinala ng mga introvert ay tama. Pero may mga taong naturally attentive sa mga subtle social cues. Kapag may nagsabing, okay lang ako, pero mas mabagal magsalita, mas maikli sumagot, hindi tumitingin sa mata, at hindi ginagawa yung normal niyang ginagawa, may napapansin silang something. Pero dito nagiging interesting, dahil ang pagiging observant ay may dark side. Kapag sobra kang mapagmasid, pwede kang makakita ng mga bagay na wala naman talaga roon. Kapag napansin mong tahimik yung friend mo, baka pagod lang siya, pero ang utak mo, may problema siguro siya. Napansin mong hindi siya nag-reply agad, galit ba siya? Nakita mong online siya pero hindi sumagot, may ginawa ba akong mali? At doon pumapasok ang overthinking. Observation is useful, pero observation without verification becomes imagination. Kaya kung may napansin kang kakaiba, magtanong bago mag-conclude. At kung introvert ka, huwag mong gawing courtroom ang utak mo. Hindi lahat ng clue ay evidence. Ang pinaka-creepy minsan ay kapag biglang naging madaldal yung introvert. Ito ang plot twist na hindi inaasahan ng karamihan. May isang taong tahimik for 3 hours, barely talks. Then may dumating na isang tao, close friend niya. Biglang, bro, alam mo ba kung ano nangyari kanina? Tapos nagsimula na. 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes. Tawa ng tawa. Yung ibang tao sa paligid, wait lang, siya ba talaga yan? Kasi akala nila, introvert means permanently quiet. Hindi. Introversion is not simply mahina magsalita. Mas tungkol ito sa kung paano kumukuha o nagre-recover ng energy ang isang tao mula sa mga social interactions. May introvert na sobrang energetic kapag comfortable. May introvert na funny. May introvert na loud sa mga close friends. May introvert na confident sa isang specific topic.
At may introvert na parang ibang tao kapag nasa isang safe environment. Kaya minsan ang isang taong mukhang malamig sa mga strangers ay absolute menace pala kasama ang best friend niya. At ito ang magandang plot twist. Hindi mo talaga makikita ang buong personality ng isang introvert kung hindi ka kasama sa inner circle niya. Huwag mong husgahan ang personality ng isang tao base sa kung paano siya kumilos sa isang room. Baka hindi siya boring, baka hindi lang ikaw ang audience niya. At kung ikaw naman yung introvert, hindi mo kailangang pilitin ang sarili mong maging social butterfly sa lahat ng tao. Find people where you can be yourself fully. Kasi minsan, hindi naman personality problem ang pagiging tahimik. Wrong environment lang. Minsan yung tahimik na tao ay mas aware sa'yo kaysa sa inaakala mo. Imagine may bagong employee sa isang office. Tahimik siya, hindi pala salita, hindi nakikisama agad. One day bigla niyang sinabing, mahilig ka pala sa kape na walang sugar. Nagulat ka. Paano mo nalaman? Napapansin ko lang. Then, usually 9:30 ka bumibili. Kapag stress ka, mas mabilis kang maglakad. At kapag may meeting tayo, lagi kang nagsusulat kahit walang hinihinging notes. Then suddenly, parang gusto mo nang lumipat ng ibang department. Pero wait, hindi naman ibig sabihin agad nito na creepy siya. Baka observant lang talaga. May mga taong naturally tuned sa mga patterns. Kapag paulit-ulit nilang nakikita ang behavior, nakikilala nila yung routine. At kapag tahimik sila, maaaring mas kaunti ang kanilang outward participation pero mas marami ang inward observation. Hindi ibig sabihin na sinusubaybayan ka nila. Minsan, you simply became part of their mental map. Pero may importanteng boundary dito. Observation should never become surveillance. Hindi porke tahimik ang isang tao, automatic na okay lang ang sobrang pag-observe sa mga personal details ng ibang tao. Respect matters. Kung napansin mo ang behavior ng isang tao, gamitin ito para maging considerate, hindi para manghimasok. At kung may introvert naman na sobrang observant sa'yo, huwag agad matakot. Maaaring siya lang talaga yung taong mahusay makapansin. Pero kung uncomfortable ka, sabihin mo. Healthy boundaries apply to everyone. Ang pinaka-creepy tungkol sa mga introvert ay hindi ang pagiging tahimik nila. Ito ay ang mga bagay na ginagawa ng utak natin dahil hindi natin sila maintindihan. Ito ang pinakamahalagang punto. Balikan natin lahat. Yung taong biglang nawawala, yung nakatayo sa dilim, yung matagal tumitig, yung parang multo gumalaw, yung biglang nakakapansin ng mood mo, yung tahimik sa mga strangers pero sobrang ingay sa mga close friends, at yung taong parang alam lahat ng routine mo. Kapag pinagsama-sama mo, para talaga itong isang horror character. Pero may plot twist. Hindi sila ang horror story. Minsan, ang horror story ay ang imagination natin. Kapag kulang ang impormasyon, gumagawa ang isip ng explanation. At kadalasan, mas interesting ang explanation kaysa sa reality. At habang paulit-ulit mong iniisip ang mga yon, lumalaki ang story. Ito ang tinatawag nating tendency na puna ng mga gaps sa information. Kapag hindi natin alam agad ang dahilan ng isang behavior, gusto nating magkaroon ng dahilan. At kapag may uncertainty, mas madali minsan para sa utak na isipin ang negative possibility. Kaya ang isang simpleng umalis siya nang walang paalam ay nagiging may galit siguro yon. Yung simpleng hindi siya nagsasalita, nagiging may tinatago siguro siya. Yung simpleng tinitignan niya ako, nagiging may alam siya tungkol sa akin. Pero baka ang totoong sagot ay sobrang ordinaryo. Pagod siya, nahihiya siya, nag-iisip siya, distracted siya, komportable siya sa silence, o wala lang talaga. At ito ang mahalagang lesson. Huwag nating gawing kontrabida ang isang tao dahil lang hindi natin kayang basahin agad ang personality niya. Dahil kung tutuusin, lahat tayo may mga moments na hindi naiintindihan ng ibang tao. Lahat tayo may mga weird habits. Lahat tayo may tahimik na araw. Lahat tayo may panahon na gusto lang nating mapag-isa. At baka yung taong mukhang parang multo sa isang room ay isa lang palang simpleng tao na gustong makaramdam
na safe siya. Kaya sa susunod na may makita kang tahimik, yung halos hindi nagsasalita, yung biglang nawawala, yung parang hindi mo napapansin kung kailan gumalaw, yung tahimik pero surprisingly observant, bago mo isipin na creepy siya, pause for a second. Baka hindi siya mysterious, baka hindi siya cold, baka hindi siya galit, baka hindi rin siya nagtatago ng malaking sikreto. Baka ganun lang talaga siya kumilos kapag komportable siyang manahimik. At kung ikaw naman yung taong laging sinasabihang, ang tahimik mo, bakit parang multo ka? Hindi kita narinig. Bakit lagi ka mag-isa? Bakit parang lagi ka nag-oobserba? Tandaan mo ito, hindi mo kailangan maging maingay para maging present. Hindi mo kailangan magsalita palagi para magkaroon ng personality. Hindi mo kailangan ipaliwanag ang bawat tahimik na sandali. Pero wag mo ring gawing kulungan ang katahimikan. May mga taong kailangang marinig ang boses mo. May mga taong gustong makilala ka. At minsan kailangan mo ring bigyan sila ng maliit na clue kung ano ang nangyayari sa loob ng mundo mo. Isang smile, isang okay lang ako, isang simpleng pagod lang ako, malaking bagay na yon. Ngayon curious ako, ikaw ba yung introvert na ganito na parang multo gumalaw? Yung tipong pupunta ka lang sa kusina para kumuha ng tubig, tapos biglang may sisigaw ng, oh my God, kanina ka pa ba dyan? O baka ikaw yung taong may kaibigan na ganito, yung biglang nasa tabi mo na lang kahit hindi mo narinig na dumating. Ikwento mo naman sa comments. Baka malaman natin kung gaano karaming multo ang tahimik na gumagala sa mundo. At baka habang binabasa natin ang mga kwento nila, mapagtanto natin na minsan, ang pinaka-nakakatakot na bagay ay hindi yung taong tahimik, kundi ang mga kwentong binubuo natin tungkol sa kanila kapag hindi natin sila naiintindihan. Shoutout sa mga nanood ng Bakit Parang Hindi Marunong Mag-Celebrate ang Mga Introvert. Shoutout kay Rexy Bernabe. Sabi niya, yes po, kahit sa birthday, ayaw ko ng celebration. Pag may mag-greet, thank you, appreciate it. Tas naka-off status. Haha, ayaw ko talaga mapansin eh. Sabi naman ni Ricky D. Guzman, ako nga po di ako nagsiselebrate ng birthday ko. Pero masaya ako, gusto ko lang talaga tahimik. Sabi naman ni Nice Ever, hindi ko ramdam ang mag-celebrate at hindi ako mahilig sa kahit anong celebrations. Mas masaya lang ako sa normal na kasiyahan na parang walang ganap, yung normal lang. Mas masaya kapag magluto ka lang ng walang dahilan ng mga celebrations. Sabi naman ni Obi, ganun ako sir, hindi ako mahilig mag-celebrate. Kabaliktaran ako ng asawa ko na mahilig mag-celebrate. Sabi nga sa akin, bakit hindi daw ako nagsiselebrate? Tugma sa video na kailangan pa ba mag-celebrate? Yan din kasi ang madalas sagot ko sa asawa ko. At isa pa, nakakapagod. Gastos pa yan. Mas gusto ko pa itabi na lang ang pera. Ganyan ako. At ayon naman kay Jen Roberto, ayaw ko maging center of attraction. Mas okay ang parang normal lang. At shoutout din kay Ako si Juliet, Marie Delight Worker, Poliana Shukran, Gretchen Marie Kayanan, Gloria Bago, Mario Alipit, Paul Sensui, Evelyn Flores, The Idol, Delmori 23, Margie Joseco, Ira Morales, El Remo Adventures, Kajit Warrior, Louie Borlongan, Annalyn Granada, Pax Tumulak, Jonah Musa, Ramil Combate, Cairo Den Adi, Arky Takot, Roberto Norase, Aronuel Montiel, Jola Short Video, Edita Miyamoto, Aura Bell, Ramlat, Glenn Adversario, Maria Shelo Bundang, Malicious Molas, Michael Di Maisip, Kati, Inhinyero Kantante, at Kay Bunso. Maraming salamat po sa panunood. Kung gusto nyo ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa latest video rito sa channel na to at pipili kami doon ng mga isi-shoutout at babasahin para sa susunod na upload. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, i-share to sa iba at mag-subscribe na kung hindi ka pa nakaka-subscribe. Maraming salamat at see you next time.